Alright, palakpakan. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome ulit sa another video natin. Palakpakan. Hindi tayo naka-video ng mga nakarang araw dahil may inasikaso tayo. Anyway, nga pala guys, ingat-ingat kayo ngayon dahil uso ang sakit ha. Huwag kayo magpapabaya. Ingatan nyo, lalo na yung mga anak nyo, ingatan nyo ha. Dahil uso ang dengue. Yan, mahirap magkasakit. Kamusta kayong lahat? Kamusta mga kababayan ko sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Ingat-ingat po kayong lahat dahil ang gobyerno natin ngayon ay hindi mo alam kung anong nangyayari. Pero yun mo naman, PNP chip, nule. Anyway, hindi naman siya totally na hinuli yung siya mismo. Kasi etong PNP chip natin, dumaan daw di umano sa busway. Dahil lang palusot may emergency daw. Ang tanong, dapat pwede bang dumaan ang isang PNP chip sa busway? Malay nyo, pwede. Kasi masyadong entitled to si sir porket PNP chip ka, pwede ka nang dumaan dyan. Yung ibang nating mga kababayan dyan, kahit emergency, hinuhuli. Kahit nag-iiyak-iyak na nga, yung anak ko po, kasi po yung anak ko, wala kaming pakialam, huli kayo. Pero pag mga gantong mga mga senador, mga matataas, mga congressman, ba't nyo huliin yan? Lingkod ng bayan yan Lingkod ng bayan na inuubos ang pondo ng bayan. So ito na nga, pag-usapan muna natin ito kasi kagabi merong balita patungkol dito. Kayang musga kung talaga namang masasabi nyo na karapat-dapat nga ba dumaan to sa busway. Kakapasok lamang na balita mga kapuso, hinuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas ang convoy umano ng hepe ng Philippine National Police. Ito nakikipag-away pa Sa Krami daw sila, sa Krami. So, kudos dito kay Kuya sa DOTR na naghuhuli dito. Maganda na rin yung binidyo niya. Para may ebidensya. Maganda na. Okay yan kasi talagang ginagawa niya yung trabaho niya kahit na sabihin na natin na hindi siya natakot kasi yung iba yan. Ay, sir. Saludo ka agad yan. Ay, pasensya na po. Hindi pwede. Tapos magpapalusot pa sila dito. Kesyo bumalik daw para magpatikit. Ano yun? Alis muna bago patikit. Tuloy. Sino po yan? Sino yan? Sir, sa magdadaan dito, alam niyo naman may bandit dito, sir. Ito, hindi natin sure to kung siya talaga to Pero sa mamaya sa isang balita, hindi niya tinanggi at hindi niya rin inamin. Emergency lang kami, PNP kami. PNP pala ito mapapansin nyo mga kababayan, hindi yan sasakyan ng PNP. Ibig sabihin, walang nakalagay na police o hindi red plate. Hindi talaga sasakyan. Ibig sabihin, sasakyan private private vehicle to. Na convoy nga ni di umano PNP chip nga daw ang laman niyan. So dyan tandaan nyo yan na hindi yan official vehicle magsasabihin na natin PNP vehicle, di ba? Ano nyo yan mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pero tuloy muna natin. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakikipagtalo ang humuling tauhan ng DOTR SAIC sa pulis na miyembro ng convoy. Hindi bumaba ang sakay ng convoy pero nang talungin ng pulis kung sino ang nasa sasakyan, sinabi nitong si PNP Chief. Nakiusap pa itong daraan sa EDSA busway dahil may emergency umano at papunta silang Campo Crame. Hindi natikita ng convoy na umalis agad pero
bumalik umano ang isa sa mga convoy para magpatiket. Ano yun? Na konsensya, parang gano'n na konsensya. Ay, hindi, patikit tayo kasi nakakahiya eh. Pero nakakahiya talaga, no? Kung siya talaga to, ha? Pero mo, pulis ka, ikaw dapat ang PNP chief ka, ikaw ang dapat magpatupad ng batas. O sabihin natin, pulis ka, kahit sinong pulis. Tapos ikaw yung mahuhuli? Ba yun? Ang masama pa dito, PNP chief ka. ang bansa nga naman natin ngayon, sila na ang gumagawa ng batas, ano? Wala na tayong batas, kanya-kanya na tayo. Kung mas mataas ka, ikaw ang gumagawa ng batas. Ikaw ang batas kung mataas ka, gano'n. Susubukan pa namin kunin ang panig ng nakaupong hepe ng PNP na si General Romel Marbil. So, eto yung kagabi. Eto naman yung kanina na videos. Sumagot nga daw siya eh. Laya, inamin ba ni Chief PNP kung siya nga yung dumaan sa EDSA busway at nabanggit ba kung ano yung sinasabing emergency? Eto, umamin ba o hindi umamin? Play safe si dito si Sir eh. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi inamin at hindi rin itinanggi ni PNP. Tama mo? Hindi niya inamin pero hindi niya tinanggi. Gitna lang siya. Ano 'yon, sir? Anong paliwanag mo doon? Bakit hindi mo inamin na hindi ako 'yan? At hindi mo rin sinabi na ako 'yan. Bakit ganon? Para lang tayo, malinis lang tayo tingnan, ganon. Naturingan kang PNP chief pero ganyan ka sumagot. Naturingan kang ikaw pinakamataas na opisyal ng mga pulis pero ganyan ka sumagot. Ano yun? Bakit? Hindi mo maamin? Nasablay ka, ganon? Sablay ka na nga eh. Tutuusin eh. Super sablay ka eh. Sabihin na natin, ikaw ang pinakasablay na PNP. Bakit? Sinasabi mo na mas mababa ang kriminalidad ngayong panahon ni Marcos. Uy, ano ka ba? Saan ka ba naglalagay? Panahon ni Pangulong Duterte, oo, bumaba talaga. Pero ngayon, parang hindi. Unang-una, yung mga adik, balik na naman. Yung mga nakawan, balik na naman. Lalo-lalo dyan sa Maynila. Yung, ewan ko yan si, Hani Lacuna, ano nangyari din sa'yo, ha? Wala, buti nga, babalik na si Yorme, palakpakan. Babalik na si paring Yorme. Yung pare ko yan, eh. Kasi nakikita nyo ba yon? Kung ako lang ba nakakakita nun yung mga, alam mo yung mga nagnanakaw ng yung pag naka-stoplight o nagta-traffic, nagnanakaw ng battery. Yung wala silang pakialam kahit sila Yung umaakyat sa mga truck, nagnanakaw ng kung ano-ano, kung anong meron dun. Di ba? Hindi naman, syempre, mga driver, siguro hindi nila nararamdaman. Di ba? Tsaka kung maramdaman man nila, bakit pa sila makikialam? Baka mamaya banatan sila dun eh. O diba? Kuyugin sila dun. Di mas lalong kawawa. Siguro, natatakot din yung mga driver na yun, mga driver ng mga truck, kaya hindi nila nasisita na. Pero dapat ang mga pulis ang gumawa niyan eh. PNP Chief Marbil, wala kayong ginagawa? Mayor Hani Lacuna, wala kayong ginagawa? Ano tayo? Pamparami? Hindi nyo actionan yung mga yan. Umalis na kayo dyan. Ano bang ginagawa nyo dyan? Tapos itong Lacuna na to, puro paninira. Hindi ka naman mananalong mayor kung hindi dahil kay Yorme. Tapos sisiraan mo si Yorme. Baliw ka pala eh. Di ba nakikita niyo yung mga video niya? Pasigaw-sigaw. Huwag ka na bumalik!
Akala mo ano eh. So, ano na tayo? Pamparami lang tayo, PNP Chief. Ayun ang mga dapat nyong inaasikaso. Tapos, eto pa mangyayari, meron pa kayong mga issue na ganito. Chief Police General Romel Francisco Marbil kung siya ba talaga ang dumaan sa busway. Sa halip, sinabi ng pinuno ng pambansang pulisya na maaari namang dumaan ang mga pulis sa busway tuwing emergency. O, yan ang sinasabi niya, maaari daw dumaan. Sinabi ng pinuno ng Pakinggan nyo, pambansang pulisya na maaari namang dumaan ang mga pulis sa busway tuwing emergency. Maaring dumaan ang mga pulis sa busway tuwing emergency. Tandaan niyo yung sinasabi niya, maaaring dumaan ang mga pulis sa busway tuwing emergency. Mga pulis, ha? Kasama niya ito sa kasunduan ng PNP at DOTR. O, makikita natin yan. May kaugnayan aniya sa life and death na operasyon aniya ang pulong na hinahabol ng opisyal na sakay ng sasakyan kaya't dumaan ito sa busway. Kung tutuusin, pwede naman kayo magwangwang, di ba? May convoy naman kayo. Kahit naman nasa ano kayo nasa doon kayo sa part ng mga wala kayo doon sa busway makakadaan naman kayo Ano ba? Ang dali-dali niya, pwede nyo radyohan yung mga enforcer diyan tapos patabihin yung mga tapos dumaan kayo. Oh. Walang problema May emergency Pero yung dadaan kayo sa busway tapos papalusot mo na pwede naman dumaan ang mga pulis pag emergency. Parang may mali tayo dyan, sir. Okay, tuloy muna natin. Higit pa ni General Marbil na si DILG Secretary John Vic Rimulya na ang mag-aanunsyo kung anong klaseng operasyon ito. Okay, ito na. Ang PNP po, is we are always in kahapon, we are in heightened alert. Oh. We are on call 24 hours a day. Okay. And there's a guidelines na nagbas po ng DOTR na the PNP vehicles, ang sinasabi, in case of emergency, national issue, you can use that. Oh, ikaw na mismo nagsabi Diba? Nilabas ng DOTR na that the PNP vehicle ang sinasabi na in case of emergency ay pwede dumaan. PNP vehicle. Parang hindi naman fee? Parang hindi naman yun, sasakyan ng mga pulis yun, yung convoy na yun, sir. Parang hindi. Siguro may blinker pero hindi natin sure. PNP, ano ba yung masasabi nating PNP, mga sasakyan ng PNP vehicle, yung may mga nakasulat na PNP, yung mayroon sa taas na yun. Diba? Yun ang masasabi natin na, ay naku naman. Pagpapalusot ka pa Naturingan kang PNP General. PNP Chief pero ganyan ka sumugot. Hindi mo alam yun, sir, na may specific lang na pwede. Hindi pwedeng porket PNP ka, porket PNP Chief ka, pwede ka nang dumaan doon. Kahit anong sasakyan mo. Yun po yung natin, and that's on duty. And there's an emergency that we have to call kasi meron po kaming operation last night, and the SCLG will announce kung ano po yung nangyari last night, and we're happy po. Sinabi pa ni Chief PNP na iginagalang ng pulisya ang mga tauhan ng DOTR, kaya naman ginagalang nyo, inalisan nyo nga. bumalik ani. Ito yung paano nila kasi ginagalang daw kaya bumalik. Ang isang pulis para magpatiket matapos na maihatid. Kung gusto nyo talaga dapat magpatiket dyan, magpatiket na kayo bago kayo umalis. Aminin nyo na mali kayo. Diba? Hindi niya inamin, hindi niya rin tinanggi. Anong ibig sabihin nun, sir? Play safe lang talaga, Sa krami ang sakay ng mga opisyal. Gayunman, ipinunto ni General Marbil na hindi na aniya dapat na inilabas ang plaka ng sasakyan para sa seguridad
Lalo na't nagsabi naman aniya ang tauhan ng Highway Patrol Group na nasa emergency sila. Ayaw kasi ilabas. Kasi nga, mahuhuli sila dito sa babasahin natin mamaya. Aga? Maraming salamat, Leia Ilaga. So, ayan nga yun. Pakita natin to sa inyo. Itong... pwede nga ba? Pwede nga ba mga pare, mga kababayan, mga banateros? Pwede nga ba dumaan ng PNP sa busway? Tignan nga natin. Baka naman kasi pwede. Baka naman pwede. Hindi lang natin alam. Baka nga naman pwede. So, pakita natin to. Ito yung from... Sige, meron ako malaki dito. Nakikita niyo yan. Ito ay galing sa Department of Transportation. DOTR. Okay? Ito is, ano pa to? Noong November 14, 2023. So, matagal na to. No? Nilabas nila to, sabi... As such, please be informed that the following vehicle are authorized to use the busway. Okay, ito yun. Number 1, LTFRB, authorized buses for EDSA busway route, including buses with special permit and franchise to operate on the EDSA bus route. Okay? Number 2, on-duty ambulance, fire trucks, and Philippine National Police Philippine National Police vehicle. Okay, ayun. Ang sinabi, ang paliwanag niya, on duty naman daw sila, naka-duty naman. Okay, on duty ambulance, fire trucks, and Philippine National Police. Hindi Philippine National Police personality, o individual, walang sinabi. Ang nakalagay dito, vehicles. So, sa palagay nyo, paparahin ba yun kung nakikita nila na talagang pang-pulis yung... Oo, yung mga HPG, sige, sabihin natin na pang-pulis yan, pero alam ko bawal din yung mga yan dyan. Hindi tayo sure, pero alam ko bawal yan. Yung police vehicle, pwede, pero yung convoy, hindi. Ang linaw, Philippine National Police Vehicle. Ibig sabihin, sasakyan ng pulis. Hindi naman marked vehicle yung pinara. Hindi naman yun. Ay, nako. Nagpapalusot pa kasi si Sir eh. Anyway, hindi naman daw siya umamin kasi, tsaka hindi niya tinanggi. So, safe siya, safe. Okay, service vehicles performing their duties for the EDSA busway project. So, yung mga pwedeng mga masasabi natin na gumagawa doon. Okay, so dyan na yan. Hindi nga daw pwede yung hindi nga daw pwede yung mga ganong sasakyan. Nasabi dito, basta PNP vehicles, pwede. Ano bang itsura ng mga yon? Yun yung mga nakasulat na PNP na malalaki, di ba? Alam naman natin ano itsura ng mga pulis. May blinker sa taas. Alam na natin yan, hindi ko na kailangan ipakita sa inyo kung ano yung mga yon. Pero ang pinapalusot ni Sir, pwede naman daw. Pwede naman daw. Pero ang sinasabi nga dito, Philippine National Police na mga sasakyan lang ang pwede. Hindi yung convoy. Mali ba ako? Hindi, mga pare, mga banateros. Mali ba tayo? Mali ba ako ng sinasabi? 'Di ba? Ang linaw-linaw dito. Ay hindi, baka naman kasi si Sir ay hindi nandito sa mga iba pang pwedeng kasi meron pa dito mga official na pwedeng dumaan, okay? So, eto yung next to provide assistance in the performance of their duties, the EDSA busway shall likewise be available for use by the following. Okay.
Ito yung mga pwede pang dumaan. So, ito yung mga pwedeng i-convoy. Siyempre, number 1, President of the Philippines. Okay? Ayan ang masasabi natin. Okay yan. So, yung next, makikita natin dito, ay, baka nandito siya sa listahan na to. Si PNP Chief. Tingnan nga natin kung nandito siya. So 5 yan eh. So, ang number 2, Vice President of the Philippines. Wow, palakpakan. Sino yan? Si Vice President Sara Duterte pwedeng dumaan dyan. Sino kaya yung sunod? Senate President. Pwede. Senate President. Chis Escudero. Di ba? Pwede pala siyang dumaan dyan. Pero siya mismo, hindi mga kamag-anak Hindi to pwedeng ipasa yung ano na to. Dapat ikaw mismo yung nandun. Ikaw mismo yung dadaan doon sa busway. Kung convoy mo, ikaw yung nasa loob ng convoy. Hindi pwede yung ano yan yung pamilya. Oo, pwede siguro yung sasakyan mo, pero dapat nandun ka. Hindi yung ibang taong nandun. Okay, Speaker of the House of Representatives. Yun. Si Tamba, pwede pala siyang dumaan dyan. Ayos So, number 5, Chief Justice of the Supreme Court. So, Chief Justice, pwede palang dumaan din dyan. Palakpakan. Siyempre, bawal madili yan eh. Okay. Meron bang nakalagay dito na PNP Chief? Wala, di ba? So, bakit mo sinasabi na pwede kang dumaan dyan? Pwede kayong dumaan dyan. Pwede dumaan ng mga pulis, basta gamit nila yung mga sasakyan ng mga pulis. Pwede. Pero yung ibang sasakyan, tapos sasabihin mong pulis ka, hindi po pwede. Ang tinatawag nga dun sa mga marked vehicle, alam mo na talagang pampulis yun. Ito parang nilagyan lang yata ng blinker ng blue tsaka pula eh. So pwede na yun? Ganon lang tayo? So yun yung sinasabi natin na hindi nga po pwede yan. So sir, bakit mo sinasabi na na pwede? Ano yun? Bakit ka nagpapalusot pa? Bakit hindi mo na lang aminin na sablay ka talaga? Sablay ka na nga sa maraming bagay, dumagdag pa to. Ano to? Porket ba pulis tayo, pwede na tayong gumanyan-ganyan? Porket ba PNP chief tayo, inaabuso na natin yung kapangyarihan? Dati walang ganyan Wala naman ganyan eh. Pag nalaman ni Pangulong Duterte yan dati, mga ganyang katarantaduhan, tanggal ka. Takot ang mga pulis dati, pero ngayon, wala. Entitled ako sa mga ganyang bagay. PNP chief ako Ano ba naman kayo? Hindi ako harangin. PNP chief to. Wala kayong karapatan harangin ako. So dito natin pinapakita natin to mga pare para malaman natin kung ano talagang katarantaduhan nitong mga to. Naturingan kang PNP chief pero hindi ka sumusunod sa batas. Paano nga naman paano ka magiging good example niyan? Kung ikaw mismo sablay, kung ikaw mismo hindi halabag yung batas. Tanong lang sir tanong lang naman. So ano to? Anong gagawin natin dito boss? Wala na, kakalimutan na lang natin. Dapat umamin ka na lang Mas okay pa yun Sorry po, hindi ko po hindi ko po sinasadya, may emergency po, ganyan. Kailangan. Hindi pwede naman po kasi dumaan kami dyan. Pwede naman dumaan ng mga pulis dyan. Hindi nga ito nga ang sinabi, di ba? Ang PNP, basta PNP vehicle, pwede dumaan dyan. Pero yung kino-convoy nyo, hindi nga pwede. Marami nang nahuling ganyan. Di ba?
Marami nang nahuling ganyan. Masyado kayong entitled eh. Porket mataas ang position nyo, ganyan na kayo. Yung ibang PNP, gumanyan ba? May nakita ba kayong si Eliasar? Gumanyan ba? Si Busita? Wala kayong nakikitang ganyan, yung ganyang kasablay? Mga maaayos talaga. Ito, nakapagpatupad ng batas pero sinusuway yung batas. So, anong natin dito, sir? Anong nangyayari sa ating ganyan? Ganyan na lang tayo. Puro na lang tayo kasi parang siga no? Hindi mo malaman kung ano ba to si sir, siga ba to o hindi asikasuhin yung mga dapat asikasuhin eh. Diba? Petex-petex tayo, sir, ha? Tapos sinasabi nyo na mas mababa ang krimen ngayon. Ang dami nga. Pero mo nga, may bali-balita dyan. Nagkarakros lang, nagkapikunan, nagbinugbog na. O, yung mga snatcher, bumabalik na naman. Walang takot, kahit maga. Diba? O, ano tong mga to? Hindi mo ba to nakikita? Talaga nga namang ang inaatupag nyo yung nagkalaban ng gobyerno, nagkalaban ng boss nyo, yun ang inaatupag nyo. Natubagin nyo yung mga nasa baba, yung mga dapat yung unahin. Dami ko nakikita, nagra-rugby. Tapos pakikita mo, nagsasaksakan na lang. Wala nang takot eh. Diba? Wala nang takot yung mga kriminal ngayon eh. Ba't ka nga naman matatakot? Kung PNP chief mo nga, sumasablay. Ang gantong pulis nga, sumasablay. Oh. Ito mga kababayan, maraming matitinong pulis. Maraming maayos na pulis. May classmate akong pulis eh. May kumpare akong pulis eh. O diba, maayos naman yung mga yun eh. Hindi ko lang alam dito sa mga to. Yung sino pa yung mga nasa posisyon? Sila pa yung mga sablay. Bumaba na kayo kung wala kayong gagawing matino dyan. Pang ginagawa nyo dyan. Pamparami? Puro lang kayo papogi? Hindi, dapat kung nakandyan ka sa posisyon na yan, gawin mo yung trabaho mo. Hindi, ikaw pa yung sumusuway dun sa mga batas na dapat mo sundin. Anyway, mga pare, hanggang dito na lang ang ating video. Sana natuwa kayo. Kasi hindi ako natuwa eh. Hindi nakakatuwa itong mga pinagagawa ng mga official natin. Hanggang kailan pa ba tayo magtitiis sa mga ganito? Tapos, syempre nga naman, para tuloy-tuloy ang siraan nila si BP Sara kasi alam nilang tatakbo sa pagka-presidente. Once na manalo si BP Sara, tanggal kayo lahat. Mga katarantaduhan nyo, hindi na yan. Pero ito napansin ko lang. Kaya siguro itong mga to, wala nang pakialam. Talagang, hindi na to si Marbil, wala na yan. Yung mga official natin ng gobyerno, talagang todo kung kumuha ng pondo ng bayan. Kasi 6 years silang namahinga 6 years silang hindi nakakurakot dahil nakakaupo si Pangulong Duterte. Ngayon, medyo, giyang na giyang sa, parang tigang na tigang magnakaw sa bayan, di ba? Makakuha ng pera. So, ngayon sila bumabalik ngayon. Dapat iupo natin si Marcos. Doon nakaupo na si Marcos, masasaya na ang mga bulsa natin. Masasaya pa ang mga natin. Wala na tayong pakialam sa taong bayan. Ubusin natin to. Pondo ng bayan to eh. Wala tayong pakialam dyan. Babigay lang tayo ng konting ayuda boboto na tayo ng mga yan. Tapos ngayon sa Congress, minamadali nila yung
Senate kasi nga ayaw na nilang patagalin si VP Sara, gusto na nilang masira kaagad. Para may Echapuera nga naman. Ayan ang ano nila, na-impeach si VP Sara. Ayan ang talagang lagi nilang iaano sa Pilipino. Na-impeach nga yan, iboboto nyo pa yan. Mga Pilipino, madaling maniwala. Maniwala nga kayo kay Marcos eh. May Talano Gold doon ng mga vlogger niya eh. Naniwala nga kayo na magkakaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas eh. So, wala, mahirap talaga. Pero sana mamulat ang mata niyo mga kababayan na ganito nang nangyayari sa atin. Naghihirap na tayo ng todo. Hindi na masaya to. Hindi na masaya to. Yung bigas, 60? Ano yun? 40 lang yan, alam ko eh. Nung umano si Marcos, 60 daw. 20 daw, gagawin niyang 20. Hindi eh. Gagawin niya palang 20 yung dagdag dun sa 1 kilong bigas. Imbis na 40, dadagdagan niya ng 20, 60 na. Yun, palakpakan. Tapos ngayon, binabanatan yung mga nasa PDP. Ang tutusin, maayos yung mga nandun. Sana makita nyo yung mga ganyang bagay. Kaya nga, alam nyo, ginigipit nila yung mga vloggers eh. Bakit? Nabubuking yung mga katarantaduhan nila eh. Baka kagaya nito. Pag nakita yan, sabihin na nating mainstream media lang, ma-absuelto siya. Pwede naman pala. Wala naman palang problema. Pinakita natin kung ano yung pwede. Kung ano lang yung pwede o ano lang yung dapat na dumaan dun. Diba? Kayo, kung magpapaniwala pa rin kayo dyan sa, sa iba, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero, sana hindi na tayo magpabudol. Nabudol na kayo, meron pa tayong sabihin na natin 26, 3 taon pa magtitiis tayo sa mga tarantado. Buti sana kung kayo lang yung mga nabudol lang magtitiis sa mga ano na yan. Hindi eh, pati kami damay. Tsaka ito napansin ko talaga yung mga talaga pag mahirap ka talaga lalo ka maghihirap pag nagkasakit ka. Ito seryosong bagay na to Pero may tawa Hindi, kung wala kang pera, biruin mo yung pila sa public. Grabe. Wala talaga, wala ka talaga, lalo ka magkakasakit. May sakit ka na nga, pipila ka pa. 'Di ba? Pag nag-private ka naman, syempre walang pila doon. Wala talagang pila. Maasikaso ko talaga doon, pero grabe ang mahal. Sakit sa ulo. Parang ayaw mo talaga magkasakit eh. Hindi pwede magkasakit kasi putya, mahal eh. Yung pinagtrabahuan mo, doon lang mapupunta sa pag nagkasakit ka. Kaya mag-iingat kayo lalo yung mga bata ngayon kasi uso ang dengue. Mahirap na. Lalo ba bata, kawawa ang bata eh. Okay lang tayo mga matatanda na eh. Kasakit tayo, lang yan eh. Gamot-gamot lang yan eh. Pag nakita mo yung bata na nagkasakit, nakakaawa. Talagang hahanap ka ng pera para lang mapagamot yung bata. Yan, ngayon, ingat-ingat lang tayo mga kababayan. Wala tayong aasahan sa gobyerno ngayon. Tapos, yung PhilHealth, tinanggalan pa. Yun na nga lang inaasahan eh. Diba? Yun na nga lang inaasahan magkasakit. Pag nagkasakit ka, yung PhilHealth na lang inaasahan natin na makabawas kahit papaano eh. Tinanggal, siniro-zero. Paano tayo niyan? Bahala na tayo mamatay, no? Ganon na lang. Basta kami may pera.
Mga ano talaga, oh. Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang ang ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all.